Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa tibok kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagador City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan na Diyos. Salamat sa mga sinulat sa imong mga manalagna sama kang Daniel nga nakahatag ka namo sa dugang pagsabot unsa ang mahitabo sa umabot nga kapanahonan. O balang espiritu, pasabta kami. Makunsad ikaw kanamong tanan sa tibok naong sayuta. Aron dayag kaayong makita namo ang mensahe alang sa among kapanahonan. Salamat ka Ginoong Hesus nga nanaog gikan sa ginharian sa langit ug iya kaming gitubos sa Kalbaryo sa krus. Kinigtaran among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Hesus manluwas. Amen. Igsoon sa kanunay ako magpahinumdum kaninyo nga magsugod na ta og ipon og salapi para ipalit nato og kamera. Long range na igsoon. Paingon na sa Disyembre. So sa inyong mga tabang diha, ginagmay o dinagko. Ato ning matipon, moabot ra gyud ni ang kantidad. Magpost mi dinhi pila ka panahon unsa nga kamera nga among paliton kay ang atong tikman si Engineer Okaya nag-search pa unsa ang pinakamaayo nga kamera nga atong gamiton. Simple, di kayo mahal, pero makatabang sa atong production. Daghang salamat. Karon igsoon magapadayon gyapon ta. Series sa atong pagtuon sa Daniel. Nakabatikod ba mo nga kadugay ni nato pila ni kabulan? Niya pa sa chapter 6 mga kaigsunan. Chapter 6 pa kita. Nganuman, kaako gyung gitagud-tagud dayon unsa ang kasagaran na istorya nga atong nakuha wala na nako nagipalapad. Dirita sa mga insights, dirita sa mga unod, mga kaigsunan. So karon ni atas Daniel 6, prayers with opened windows. The arrest. So daw duha ni ang atong pag-iskutan. Ang pag-ampon ni Daniel nga abli ang bintana unya ang pag-aresto kaniya. Ang teksto nagingon. Ug sada nga si Daniel nasayod sa dokumento nga gipirmahan. Siya miadto siyang balay ug iablihan ang mabintana sa taas nga dapit. Paingon sa Jerusalem. Niluhod siya makatulo sa usa ka adlaw ug nagampo. Nagpasalamat sa Dios. Ingon nga mao kini ang iyang naandan nga ginabuhat. Ang Daniel 6 versikulo 10 nagpahayag nga kining pag-ampo ni Daniel iya ning batasan. Ang iyang pagpasalamat sa Dios iyang batasan nga tulo ka bisi sa usa ka adlaw bisag unsa pay mahitabo siyang kinabuhi, iya gyud ang gikinabuhian. Moatubang siya og malisod nga kahimtang sa kinabuhi. Magatubang siya sa kahayahay nga kinabuhi, iya gihapon ning batasan sa pag-ampo. Ug usa nga ako namatikdan kang Daniel, kung naay mga kalisdanan dili sa mosampit sa iyang hari, ni magpatabang sa iyang mga taas nga opisyalis, apan moampo sa Ginoo. Pagkarakong leksyon nga atong makuha niini. Kung iyang batiyon nga wa na siya mahimo, dagan siya sa pagampo.
Gani, wala pa kining plano sa pagparisto kaniya, ato na magkaplagan nga ang kinabuhi ni Daniel puno sa pagampo. Taliwala sa iyang kabasis kinabuhi sa Babylonia, tungod kay taas gud siyang ranggo. Wa gyud niya kalimti ang iyang pagka mainampuon. Ugon niya si Daniel, gawas nga nag-ampo nga nangayo, siya usab nagdaig sa Dios. Kung naa siya sa mga kalisdanan, iyang daigon ng Diyos. Daniel 2:18, gidaig niya ang Diyos. Mokpod kini ang nasulat sa Salmo 55:16-18 nga nagasulti nga batasan pod sa mga katawhan sa Diyos. Labi na kang Hari David. Batasan nga magampo sila makatulo sa usa ka adlaw. Magatubang sila sa mga kalisdanan. Niya ang sinulat sa Salmo. Apan ako nagtawag sa Dios o sa akong Ginoo nga magluwas kanako. Gabi ug buntag ug udto ako nagpadayag sa akong pag-agulo ug siya naminaw sa akong tingog. 3 times sigson. Gabi, buntag ug udto nagampo si Hari David. O giluwas niya ang akong kalag diha sa kasiguruan, gikan sa gubat nga akong giasdan, kay labay kadaghan nakigbatok kanako. Salmo 15:18. So mga kaigsunan, dili lamang si Daniel mo nagbatasan ay buntag udto hapon. Bisan pa ang karaan ng mga katawhan. Sumala ni Nixon nga mo ni ang adlaw niya nga nabatasan. Muadto siya sa taas, bahin siyang balay, ablihan ang bitana, dahil magampo. Ato ning makita sa Daniel 6:10, first part. Ablihan ang bitana dito sa taas nga dapit, nga nagatubang sa Jerusalem. Dayon miluhod, katulo sa usa ka adlaw, nagpasalamat sa atong Dios. Sumala sa iyang gibuhat sa una pang panahon. So nabatasan ang pag-abli ni Daniel sa iyang bitana samtang siya nagampo. Al-kontra ba ni sa gisulti ni Jesus? Nga naging si Jesus kung kamo magampo, umadto kamo sa inyong lawak. Siriyang pultahan, pag-ampo kamo sa man sa tago. Kaya ganyan man, nakakita sa tago og siya magabalos kanimo. Niya igsoon. Giablihan ng bitana, samtang naging si Jesus, siriyang inyong pultahan. Kung kamo magampo. Al-kontra ba ni? Igsoon, dili. Ang pag-abli ni Daniel sa iyang bintana samtang nagampo, sa unang panahon nagtuo ko nga gihagit ni Daniel ang hari. Dili di ay mga kaigsunan. Wala ni hagita ang hari. Kay wala pa kanang decree batok kaniya, iya na ning nabatasan. Nagsugod mga kaigsuunan ang iyang pag-ampo nga sama niini dugay ng panahon. Busadili na to isipon ang pag-abli niya bintana sa diya nga nag-ampo siya, gihagit niya ang hari. No? Apa nagpakita igsoon nga ang iyang nabatasan, dili kini mapakgang sa bisag unsa nga sirkumstansya. Pahinumdum ka na to. Kung natin mga kalisdanan, ang atong pag-ampo, dili unta maundang mga kaigsunan. Gani mga kaigsunan, wala siya gibuhat batok sa decree. Wala. Nothing. Wala igsoon. Ang dapit, ang panahon, ang iyang sistema sa pagluhod, wala agad mausab. Gikan pa na kaniadto. So kinahanglan igsoon nga kita mahinumdum usab. Sa nahitabo kang Juna samtang tuan na siya sa ilalom sa tiyan sa isda. Tanawa igsoon. Nas kalisdanan. Kung ang akong kinabuhi, halayo nagikan kanimo.
Ako nakahinumdum kanimo Ginoo. Og ang akong pag-ampo miabot diha kanimo bisan pangadto sa balaan nga templo. Mao ni ang padasig mga kaigsoon. Dili ta muundang sa pag-ampo. Sa diha nga ang mga Hudiyo, akong balik ko na, wala hagitan ni Daniel ang hari o ang mga accusers. Ngayang gablihan ang bitana, wala. Ano ang background? Sa dihang mga Hudiyo nga bihag, nagkakatag-katag. Gipadadaan sila mga instruction na bisag asa sila. Kung mag-ampo gani, muatubang yun sila sa direksyon asa ang templo sa Jerusalem. Bisan pag naguba na ang templo. Ang pag-abli sa bintana ni Daniel sa pag-ampo, tungod kay ngayang bintana, nag-atubang padulong sa Jerusalem. Si Solomon siyang pag-dedicate sa maong nga templo, aniya ang iyang dedicatory prayer. O kung makasala man sila batok kanimo, Israel, kay wala may tao nga walay sala. O kung niya ikaw masuko, batok kanila. Og imo silang itugyan ngadto sila magkaaway. Aron dadoon sila nga mahimong bihag sa layo ug duol. 2 Kronika 6:36. Og kung sila maghinulsol sa ilang mga kasing-kasing sa tibok nilang kalag, din didto sila na bihag niya ng yutaa nga gidad-an kanila. Versikulo 38, first part, buhat ta second part. Ug mag-ampo nga nagatubang sa yuta sa Israel. Nga gihatag sa ilang mga amahan. Og ang siyudad nga imong gipili, Jerusalem. Og ang templo nga akong gitukod tungod sa pangalan. Sigson, daanan na yung Solomon. Magpabadlong ganing mga Israelhanon. Unya ay mong itugyan sa kaaway, bihagon sila. Unya maghinulsol sila. Muampo sila, muatubang sa Jerusalem. Muatubang sa Israel. Muatubang sa templo. Igsoon, batasan kini. Mo kung imong panidaan ang mga moski sa atong igsoon ng mga Muslim, dili na permanente asa ang pultahan. Depende kung asa ang mika mga kaigsunan. Diha magatubang ilang pultahan. Nakuha na nila gikan sa mga Hudiyo. Nagpadayon Solomon, karon o akong Diyos. Abliha ang imong mga mata o ang imong igdulungog. Paminawa ang ilang pag-ampo. Asa sila nga dapit. O sa instruction, mag-ampo kung asa sila nagpuyo, muatubang sa Israel. Muatubang sa Jerusalem. Muatubang sa templo. Mo ang pag-abli sa bintana ni Daniel mga kaigsunan. Unsa man, dili hagit, batasan sa mga Hudiyo. Ngayon nag-ampo, muatubang yun, ngadto sa templo. Karon igsoon, ani ana si Daniel. Si Daniel naghimog mga hangyo atubangan sa Dios. Akong gipula ka ng pulong before the Lord. Ugon niya ang mga accusers, mga kaigsunan ni Daniel, midool ngadto sa hari ug miingon sa atubangan sa hari. Sinurari ang decree mo ng gipirmahan. Ako ninggi pula ang pulong before tungod kay aduna kini play of words igsoon. Unsa man, si Daniel naghangyo sa atubangan sa Dios. Ang kaaway ni Daniel, diakusar si Daniel sa atubangan sa hari. Buti pasabot igsoon mo kini. Samtang si Daniel nag-ampo sa atubangan sa Dios, ang iyang mga accusers, gidaot si Daniel
sa tubangan sa hari. Tanaw na to, kinsagay maayo nila, mga kaigsunan. Dahil naging sila, nga Senyor Hari, di ba imong gipirmahan ang imong sugo? Nga wala yung mag-ampo sa bisag unsa nga Diyos o unsa nga tao. Sulod sa 30 ka mga adlaw. Gawas kanimo lamang. Kay kung naay mo ampo sa lain, itambog siya sa lungib sa mga leon. O sa giyong sari, nagpabilin ang akong decree. Kaya ang balaod sa Medes o Persia, dili maribukar. Nawala na kita mahimo na nagsun. O sa pagingon sa mga accusers. Hari, si Daniel nga usa sa mga bihag gikan sa Juda, wala magtagad sa imong decree. So, wala gyud gamita sa mga accusers ang pulong mabuhi ka, Senyor Hari, wala. Gidiretso na gyud nila na ni ay tao nga bihag gikan sa Huda. Pagkataas nga ranggo ni Daniel, ikaduha sa hari. Para mga accusers na gamit sa mubo nga paglantaw. Igsoon, mao kini ang ikatulo nga hugna sa kinabuhi ni Daniel nga gihisgutan siya nga bihag gikan sa Babylonia. Ang una sa Daniel 2:25, si Aryo miadto sa hari. Senyor Hari, naay magkatabang sa imong damgo. Naay tao nga bihag gikan sa Babylonia, gikan sa Huda. Kita ba nagson? Ikaduha, sa Daniel 5:13, si Belshazzar naghisgot kang Daniel nga bihag gikan sa Babylonia. Ikatulo, ang accusers ni Daniel naghisgot na si Daniel bihag gikan sa Babylonia. Igsoon, taas nagranggo si Daniel. Apan ngano nga ang reference pirmi mangyod bihag gikan sa Babylonia. Buot ipasabot sa accuser sa Daniel 6. Senyor Hari, ayaw pagsalig sa langyaw kay di gyud na sila masaligan. Wala may lang katarungan nga imong i-mention ka ng pagkabihag. Gawas nga imong ipaubos ang tao. Nga kining tao, disloyal gyud ni kanimo kay foreigner. Apat taliwala sa mga false accusation, si Daniel lig-on nga misulti sa iyang hari nga loyal siya ngadto kaniya. Gani sa katapusan sa chapter 6, versikulo sa chapter 6. Naging si Daniel, wagin mo saban niyang pagtagad sa hari. Wala. Tanaw ra. Daniel 6:22. O king, I have done no harm. Wala ko nabuhat nga dautan batok nimo. Wala ko misupak kanimo. Loyal ko. Karon ikson, niya nang aresto. Nagkauyo na ang mga accusers. Ngaila nang nasaksihan si Daniel. Nga nangablig bintana, unya nag-ampo sa Diyos. Katulo sa usa ka adlaw. Busa Senyor Hari, na may imong balaod. Nga way laing ampuan ikaw gyud sulod sa 30 ka adlaw. Niyay among nakita si Daniel. Nag-ampo siyang Diyos. Ingon ng hari, matuman ang akong decree. Matuman ang akong decree. Kay balaod sa Medes o Persia, dili maribukar. Basta ako na ganin masilyuan, di na maribukar. Karon igsoon duha ka balaod nga di mausab, nagbangga. Balaod sa Dios nga di mausab, kay ang Dios di mausab, malakas size. Unsa man ang usa ka balaod niya? Dili magbaton og lain nga Dios. Nga Dios. Dili magluhod sa mga Dios. Dili na mausab nga balaod sa Dios.
Apat ang di po mo usab ang balaod po sa hari. Nga walay laing pasimbahan sulod sa 30 kaadlaw, siya ra gyud mo'y simbahan. Nagbangga ang duha ka mga balaod na dili mausab mga kaigsunan. Ang central issue sa panangbangga igsoon mao ang pagsimba. Muatras ta sa Daniel 3, Shadrach, Meshach, Abednego, gisugbas kalayo tungod kay di sila muluhod at ubangan sa Diyos. Ang Daniel Kapitulo 6, igatambog si Daniel tungod kay nisimba sa iyang Diyos. O niya igsoon ang ikatulo, ang eschatological issue. Butagot pasabot, ang issue sa katapusan nga kapanahonan ato na ning panahon. Bisag kinsa nga dili mo simba ang mudawat sa marka sa manap nga mapintas pagapatyo. Kita mo na igsoon. Sa eschatological igsoon, ang issue usab-usa man worship. Kinadag 13 versikulo 15 ikaduhang part. Bisag kinsa nga dili mo dawat ug mosimba sa marka sa manap nga mapintas, sila pagapatyon. Nasundan ba ninyo igsoon ang flow of thought sa Bible? Ang duha ka issue sa sinulat ni Daniel igsoon, Daniel 3 ug Daniel 6, ang issue pagsimba mga kaigsunan. Busa igsoon, kadtong natabo kang Shadrach, Meshach, Abednego o kang Daniel, hulagway kini sa umaabot nga katapusan nga kapanahonan. It is an imagery. Gisampulan kita mga kaigsunan. Nga diay ang issues katapusan nga kapanahonan, mausab ang pagsimba. Ang pinag-13 na gayon, kung kinsa ang dili mo simba sa marka sa manap nga pintas o sa iyang larawan, pagapat yun. Aparigsoon ang pangutana. Nining eschatological issue of worship, ano na may rescue na ihatag sa atong Diyos? Ano na igsoon? Kaya ang pagluwas kang Shadrach, Meshach, Abednego, kang Daniel, sa dili nila pagsimba sa Diyos. Giluwas sila igsoon. That is an imagery, hulagway ka na sa katapusan ng mga adlaw na kita usab pagaluwason. Ang Diyos na ay contingency plan para sa mga matinud-anon sa pag-alagad. Kay ang iyang mga matinud-anon sa pag-alagad, giproteksyonan sa atong Ginoo dito sa gitawag Mount Zion. O kinimpundok sa mga tao, figuratively gitawag 144,000 nga nag-aawit igsoon. Pinadayag 14:1. Hinumdumi ha? Chapter 14. Ang chapter 13, pagluto sa mga katawan sa Diyos. Ang dili mo simba sa manang pangpitas, patyon. That is chapter 13 sa Revelation. Pagabot sa chapter 14, rescue igsoon. Rescue. O ang iyang gi-rescue, figuratively, dili, literal, 144,000. Giproteksyonan sa Diyos. Kay ang ilang mga agtang gimarkahan sa marka sa Diyos, mga kaigsunan. Nag-aawit sila sa bagong alawiton. Alawiton sa mga linumas. Pinag 14:3. Dahil ng padayon igsoon, Veritas, chapter 15, verse 2. Pagkanindot kayo mga kaigsunan. O akong nakita ang sama sa bildo nga may kalayo. O didto ang nagmadaugon batok sa manap nga pintas o sa iyang larawan o sa iyang marka, nagatindog sa kilid sa dagat
sa bildo o nag-awit kauban sa mga harps. Si Uglas, mga kaigsunan. Kining pulong si Uglas, mga kaigsunan. Figure of speech kini. This is a metaphor. Nga buti pasabot, ang dili mo simbas sa mananap nga mapintas ug di mo dawat sa marka nini. Paga panalipdan sa usaman si Uglas. Si Uglas means a protection. Si Uglas means a rescue, mga kaigsunan. So, imagery. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, giluwas sa ilang katalagman o ang katapusan ng mga katawhan sa Diyos. Adunay sa rescue. The Sea of Glass. Mao ni ang figure of speech, kumot ipasabot. Kung aduna na paglutos, pinadagtrisi, panalipdan kita sa atong Ginoo. Ang pinadagkatorsi mo ang pagsiguro nga kung aduna na death decree, batok sa mga katawhan sa Diyos, kay padawat na ang marka sa mga pintas, then ang protection sa Diyos, the Sea of Glass. Mga kaigsuunan, akong balikon. Giluwas sa Diyos, Shadrach, Meshach, Abednego, gikan sa kalayo. Si Daniel giluwas gikan sa baba sa mga leon. Walay katarungan kita dililuwason. Og ang atong kaluwasan, tabunan kita igsoon, panalipdan kita sa gitawag Sea of Glass, which means safety and security. Karong mga kaigsuonan, itambog na si Daniel sa mga leon. Parang kanindot na si Darius, mausa ka hintil nga hari sa Medo Persia, nag-ampo. O ang hari Sugo, nga dadon si Daniel aron itambog sa mga leon. O ang hari mingong kang Daniel, unta ang imong Diyos, nga imong galagaran sa kanunay, magaluwas ka nimo. Wow, mga kaigsunan. Huwag mahimo ang hari, kaya nang napirmahan ang death decree. Busa nagampo na lang siya. Nga imong Diyos nga galagaran, magaluwas ka nimo. Ugunya, pagkabuntag, nagdali-dali ang hari dito sa lungib sa mga leon. Og mitawag siya kang Daniel na puno sa kagulanan. Og mingon o Daniel, alagad sa buhi nga Diyos, ang imo bang Diyos na imong ginaalagaran kanunay, nagaluwas ba kanimo gikan sa mga leon? Daniel 6:19-20. Ug si Daniel mutubag mabuhi ka, Senyor Hari. Ang Diyos nagpadala og iyang manulunda. Hinumdumin na niyo igsoon. Ang Diyos nagpadala siya manulunda. Gitakupan ng mga baba sa mga leon ug wala ko nila dagmali. Tungod kay ako nakaplagan nga wala ako'y binuhatan nga dautan. Atubangan kanimo, Hari, wala ako'y nabuhat nga dautan. Ang Hari Elabel nga kalipay, misugo nga sa Daniel kuhaong gikan sa lungib sa mga leon. Ug kunya nakaplagan si Daniel, mga kaigsunan, wala gyud matandog sa leon. Ngano? Because he had trusted in his God. Ang Yahweh ra gyud nato, mga kaigsunan, ang pagsalig ra gyud sa Dios. Niya na ang twist of time. Baliktad ang panahon igsoon. Ang masikat na himong makaluluoy. Busa ang hari, gitawag ang mga accusers ni Daniel. Dala ang ilang kabataan. Dala ang ilang mga asawa. Ug silang tanan, giit siya sa lungib sa mga leon. Wa pa gani makadapat, mga kaigsonan, sa lungib. Gipistahan na sa mga leon. Gidukmok na ang ilang mga bukog. Mga kaigsonan, ang Daniel 3 og 6 adunay panagkasama. Tanaw ra.
Sa diha ang nga naluwas si Shadrach, Meshach, Abednego sa kalayo, nagdekring hari nga walay maghilabot na kag Shadrach, Meshach, Abednego. Way magpasipala sa ilang Diyos. Kakunay magpasipala sa ilang Diyos, bali-baliw na ilang bukog, tambakan sila sa ilang balay. Grabe siya. Unya, unsa pagingon, promoted si Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel 3:30. Morita sa versikulo kapitulo 6. Si Darius nagsulat, decree sa tibuok sa iyang ginharian. Ang kalinaw mana kaninyo, ugunya na yun nini, ug si Daniel, miuswag sa panahon sa paghari na Darius. Bisan pa man, gikan sa paghari ni Cyrus. Parehaga po nagsuong, promoted sila. Mga kaigsunan, nagatubang tas katapusan ng kapanahonan. Atong paniguroon, nga ang mga katawhan sa Diyos, iyang panalipdan. O ako nakita ang mga trono, nga dito ang usak ka maghukom. O nakita nako ang mga tao, nga gipangpunggutan og liog, nagdala sa pagpamatuod sa pulong sa Ginoo, padayon sa versikulo 4, second part. Og sila nga wala magsimba sa mananap nga mapintas, og wala magdawat sa marka ni ini sa ilang agtang ug kamot. Naon sa ba sila? Gibanhaw sila og nakig-uban sa atong Ginoo sulod sa usa ka libo ka tuig. Mga kaigsuonan, ang punto sa Daniel Kapitulo 6, mao nga kumabot ang pinadagtrisi nga pagluto sa mga katawhan. Ano na pinadag 14 ug 15 ng mga katawhan sa Diyos pagaproteksyonan. Dasi og glass. Ang dagat nga murag bildo, panalipdan kita. Og tuod kay kita panalipdan man, nagingon din banhaon ang wala mudawat sa marka sa mga mapintas. Og makig-uban kang Ginisus. Sulod sa kalibo ka tuig, dito sa iyong ginharian. Kini mo atong handom. Kamu nga naminaw, og ako, og kitang tanan. Magkita ta sa ginharian sa atong Ginoo. Tapos nato magian kining kalisdanan nga naagyan ni Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego. May kasiguran kita panalipdan. May kahadlok man kita, kay tao man kita. Hapanatong paniguroon nga mubarogyot kita. Di gato mudawat sa marka sa manap nga mapintas. Kinabuhi og kamatayon, loyal kita. Kaysa adlos pagbalik sa atong Ginoo, magkita ta siyang ginharan. Muya akong pag-ako. O Diyos nga baraan, salamat sa imong padasid. Nga bisan sa kalisdanan ni Shadrach, Meshach, Abednego ni Daniel, ang imong pagluwas kanila. Imong gisado sab nga kumabot ang panglutos kanamo sa katumanan sa pinadag 13, may gaandam nimo sa pinadag 14 ug 15, nga mga tao nga dili mo dawat sa marka sa mga pintas ug dili mo simba sa marka sa mga pintas ug sa iyang larawan. Imo pagabanhawon. Panalipdan nimo kami. Sama sa pagpanalipod nimo sa bildo nga murag dagat, kay kini may among kasiguruan. Musalig kami kanimo, Diyos, gikan karon hangtod sa katapusang gutno sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan,
sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.